magsalita. Pero, Saka ma'am. bakit ma'am? Ma'am, saka sa school. 30 days. That's 30. So, when he became, at first noon, before 2016, away kami, kaya ayaw ko siyang tumakbo. I remember that distinctly. I think I was the only one who doesn't want him to run. Because every time before he leaves the house, marami akong taktak sa kanya, dada sa para mairita siya ba na. Alam mo, pag tumakbo ka, wala yung privacy mo. Gusto mo bang tumakbo? Okay na tayo dito sa Davao. Wala nang lahat pagka tumakbo ka dyan, kasi national position, lahat pakialaman ka na. Talaga lahat ng pinakialaman, lahat sa loob ng bahay mo, pakialaman. So, when before I started going with him during the campaign, kala ko loko-loko lang ng tao. Kala ko yung lang ng tao ba na gusto ng tao ba. Tapos nung first time ko nung sumama sa kanyang Cavite yun, doon ko nakita, kala ko bola lang. Baka binibilog lang yung ng tao ang ulo niya. So, yun. Nakita ko doon, sabi ko, parang iba ito So, I started praying about it. Pray. I even look up to heavens. May hiningi ako ng sign sa Panginoon. So, hiningi ko yung sign. Kaya ko na lang magkwento ng kasi talagang binigay niya ang sign. Marami isang sign sa binigay. Tapos, nung I remember it distinctly, na nung may nag sa akin, interview sa akin, sabi ko, Lord, sabi ko pala na, sige, ang ko lang nun, sa prayer ko pala, sabi ko, Lord, sige, ipahiram namin siya sa Pilipinas, kasi ibalik mo lang siya sa amin ng buhay, Apollo. Kasi alam ko na anong gawin niya. I know that he's going to take his oath seriously. So alam ko na gagawin niyang maganda ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Alam ko na ayaw niya magkaroon ng adik sa isang pamilya. Alam ko na gusto niya yung anak niyang babae maglakad sa kalsada na makauwi ng safe, miski na mag-gimmick, mga ganun ba. Alam ko na ang bawat Pilipino magkaroon at least ng ng maginhawang buhay. So, I think he was the oldest president, diba? Na So, grabe ang prayers for his health. Even, ang parating bisita sa Malacanang team of doctors, kung hindi mo alam. Just to take care of his health. Team of doctors, lahat yan, halo yan. May pulmo, may neuro, lahat. Basta team. Hindi ko na lang sabihin, basta team. Nung time na nagka-pandemic, lahat tayo nahirapan, di ba? Kasi na Amerika nahirapan. Pero, lahat yung, di ba, lahat ng tao, walang trabaho. Yung mga lahat pinahinto, di ba? Ako, remember ko, March 16 pa lang, araw ng Davao. Sarado ko na lahat ng ko. Tindahan ko. Hindi na ako maghintay ng Sarado talaga lahat. So, walang mga trabaho.
So, matagal siya hindi nakauwi noon. More than 1 month. Kasi walang biyahe, di ba? Walang flight. Yung mga grupo niya, mga cabinet members, mga advisors, yung mga lahat ng kapalibot sa kanya, pinipigilan siya kasi kailangan nila make sure na safe siya, di ba? Saka healthy siya. Kasi siya ang presidente. So, ini-insist niya cabinet meeting. No, we're gonna have cabinet meeting. Just to show to the people that there's a working government during the time of pandemic. Even, wala, it doesn't care. When sabihin niya, naalala ko noon, pag nag-wire na siya sa mga terorista, sa mga lahat sa mga elemento, mga kidnapper, mga kriminal. Pag nag-wire na siya, pag narinig ko sa TV o sa radyo na over the or saan sa social media na pag mag-drive ako, yung sa Bisaya pa, mulukso akong kasing-kasing. Kaya magdagan akong panguna-una sa akong anak ba. Kaya syempre minor, tapos helpless pa. Kasi baka balikan. Yun talagang ko. Pero yun, minuna niya pa nga Pilipino sa pamilya. Sakit ng bakay. Kanya lagi, yun siya na may dalawang guard doon ng tikinig. So, sino pa daw yung may ginawang matino kasi pinag-uusapan namin yung lahat ang nangyari sa Pilipinas. Kung sino pa daw yung matino na may ginawang para sa bansa, yun daw yung nandun sa loob, nakatulong. Hindi ko talaga maubos maisip na may taong ganito. Tinanong ko siya nung isang araw, sabi ko, what do you feel right now? Wala siyang anger. Wala siyang galit. So, hindi ko lubos maisip na may ganun ba? Saka, hindi ko rin lubos maisip na yung gumawa ng ganito sa kanya, may ganito palang tao. Hanggang ngayon, hindi ko maano. Ano kaya yung nasa puso nila? Hindi ko talaga maano. Hindi ko maintindihan nila ngayon. Miskin ako. Pag-uusap ako sa Panginoon, tinatanong. Kasi, miski na lang siguro kaya ako nagaganto kasi alam niyo naman ayaw ko. Miski baka makita na lang, baka awa na lang. Awa na lang. Miski wag nyo na lang anuhin. Wag nyo na lang respetohin. Awa na lang. Total, nagserbisyo naman yan, di ba? Naalala nyo nung may bibitahin sa Qatar? Ayaw niya yan. Tumakbo siya doon, di ba? Pinuntahan niya. Kinausap na yung Every Filipino, di ba, may right na i-save. Whether, kasi sabi nga ng kaibigan natin, na may working justice system tayo. Diba? Gumagana dapat ang justice system natin. Pero ngayon, nung nangyari yun, alam mo yung hindi ako mapakali nun, pinapakain ako sa loob ng bilya mo ng anak ko. Ma, magkain ka muna. Hindi ko kaya lang ako ng pagkain. Kasi inisip ko, ano ba talaga ito? Ano ba? Kung ano ba siya doon sa Pasig ba yan? Pasig Jail o ano.
Pero may ginagawa ang lawyers, may ginagawa. Sabi ko, attorney, ano na, ma'am, ayaw nila ipapasukin ng documents para mapirmahan na. So, ang ginawa ko, ako kumilos. Pinap ko yung isang kasama namin na galing Hong Kong. Kaya lumabas ako na ang sabi ko, paano muna palabas sa ano? Kasi ang, yun ang ayaw nila papasukin ang documents. Tapos, yung sabi ng lawyer, ma'am, gawaan namin ng paraan. Doon daw pinrin. Kaya pala matagal. Sabi ko, attorney, ano na? Kasi hinabol ko ang 5 o'clock bago magsara ang Supreme Court. So, kaya pala matagal kasi ang kapal ang kapakapal. So, kaya paikot-ikot ako dun sa ano, doon sa Villamon. Labas ako. Sabi ko, nung tapos na, nandun yung makapalang document. Napirmahan na na. Ako mismo, make sure ko, mga Pasko siguro yun. Kasi gusto kong paabot sa ano. Supreme Court. Sumangkay ako dun sa, hindi ka kasi pwede mag-ano ng sasakyan sa loob ng airport. Kailangan ka may, ano bang tawag dun? Yung may parang police car na ano, parang malaman nila, pero plano na may dumadaan ang sasakyan. So kaya yun, lumabas ako ng gate, nandun yung sila Senator Bong, yung si, may lawyer doon sa labas. Yung binigay ko yung ano, yung documents, sabi ko, dalian mo. Sad kasi kailangan makita ng anak ko, kita ng maliit na bata na kasama namin. Pero hindi ko talaga akala ay may taong ganito. Nakaupo pa naman sila. Nasa pwesto, makakawak ng pwesto, pero ganito. Ang ako lang unta ba, maluwag lang unta mo. Kaya 80 anyos. Yes. Wala naman na siya kuan. Halos wala na ganit na siya kusog. Pag nakita namin yung video, ma'am, pag ko'y nagagalis kami. Galit. Umiiyak kami. Galit. Minsan pagka maano kami ni KJ, siyempre, naubusan kami ng magagandang kwento na pwede ikwento. Pinapalakas na namin ang loob niya. Sabi ko, pray lang tayo. Nung ano, pray na, siya ang nag-pray, nag-lead ng prayer. Isang ano si Kitty. Pero maano pa rin ang pananampalataya niya sa Diyos. Sabi niya, kung ano daw ang will ng Panginoon sa kanya. Yun ang So, nandito ako kasi gusto ko talaga hindi lang taga dito sa yung mga nagpunta rito, kundi sa buong mundo. Gusto ko ipagdasal natin talaga tayong minto. Yes. Yes, ma'am, always. Tayong minto. Kasi yun lang talaga ang ano ko, every time pumapasok kami doon sa loob. Dinideclare ko, pinipray ko na nakauwi na siya. So, sana talaga sa tulong ninyo, sa panalangin natin lahat, huwag tayong huminto hanggang makauwi siya. Yes. Gusto ko rin magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga suporta ninyo. Alam ko nag-e-effort kayo pagpunta dito.
Dad, patay ko. Masahe kayo, mag-day off kayo. Mga ganyan, mga minsan kasama yung mga pamilya nyo, mga husband nyo pa na foreigner na ibang lahi. Maraming salamat sa support natin. Kailangan talaga namin ang support ninyo lahat ng pamilya. Pray for him, pray for the Vice President. Pray for her kasi nandyan na nga, parang ayaw pa rin nila tumigil. Hindi ko maintindihan anong klaseng. Hindi ko mapasok sa isip ko na parang intindihin. Hindi talaga pumapasok sa isip ko. So, maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa pagpunta rito.